Brace yourself for something fuel-nominal. Unleaded 88 is the clear fuel choice. It's cheaper, cleaner, and greener. And it's grown by Iowa corn farmers. Now that's totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88. America. We are endowed by our Creator with certain unalienable rights: life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 3, Haka-haka sa biyahe. Habang nagmamaneho si Mr. Rodrigo patungong Quezon ay nagkakagulo na ang 3 binata at isang dalagita sa likod ng kotse. Katabi ni Mr. Rodrigo sa harap ng sasakyan si Cabo Leon, isang pulis na madalas siyang nakakasama sa mga kaso. Pero sa pagkakataong ito ay bakasyon ang pakay ni Cabo dahil walang anumang silang kasong hawak, kaya kampante ang kanyang kaloobang hindi siya mapapasabak sa mga pasikot-sikot na pag-iisip ni Mr. Rodrigo. Alam mo sir, basag ni Cabo sa katahimikan, ibang klase raw ang kasalan sa Quezon, ibang-iba sa Maynila. Bukod sa napakaraming putaheng inihahanda nila. Putahe? Tama ho ba ang narinig kong sabi mo, Cabo? Maraming pagkaing naghihintay sa atin? Biglang sabat ni Boging nangingiti-ngiti sa narinig. Oo, Bogs, natatawang paniniguro ni Cabo sa tumatakam-takam pang binatilyo. Sabi pa nga sa akin isang mahabang mesa ang nilalatagan nila ng iba't ibang ulam. Kaya siguradong mapu-full tank ang tiyan mo. Mang Mike, baling ni Boging sa nagmamaneho, hindi na ho ba maaring mapabilisan pa ang pagtakbo ng kotse nyo? Ano? Sabat naman ni Joe. Pagkain na naman ang iniisip mo halos ikaw lang umubos ng mga sandwich na ipinabaon ni Mami. Joe naman. Paliwanag ni Boging na tono na parang batang paslit ang kausap. Mahigit ng 1 oras kong nakain ng mga sinasabi mong baon. At ang nagbibinatang katulad ko ay mabilis lumaki, kaya kailangan marami akong kaining sustansya. Nagbibinata raw, sasapakin kita dyan Ang sabihin mo, talagang matako ka, taba. O siya, Boging, singit ng ama ni Joe na tamang-tama namang may natanaw na nagtitinda ng espasol. Stop over muna tayo dito at baka himatahin ka pa dahil sa kagutuman. Yes sir, thank you sir. Nakangisi at nakasaludo pang sagot ni Boging kay Mr. Rodrigo. Pero sa totoo lang, malayo pa ang biyahe nila at naririndi na talaga si Mr. Rodrigo sa mga kabataan. Kaya naisipan niyang tumigil muna. Tama naman ang kanyang sapantaha dahil nang magpatuloy silang bumiyahe ay tahimik nang nagbabasa ng dyaryo si Gino. Sina Boging, Kiko at Joe ay napilitang tumahimik dahil puno ng espasol ang bibig, samantalang si Kiko ay nakikinig pa ng Walkman. Saglit na tumigil sa pagbabasa si Gino. Dad, naalala mo ba yung swindler na nagnakaw ng rare coins mula sa isang kilalang kolektor? Si Violet Africa yon. Di ba, Cabo? Tanong ni Mr. Rodrigo sa katabi. Napatawa si Cabo. Hindi ko na matandaan ang muka. Basta ang alam ko, mukhang hostess na nagretiro ang dating niya. At magaling umarte at mag-disguise. Akala tuloy ng kawawang kolektor nagkakagusto na sa kanya. Di ba 18th century pa raw yung 2 coins na ninakaw ni Violet? Singit naman ni Kiko na may subo pang espasol. Sa lahat naman ng maporma ay ito ang walang pakialam kahit mukha siyang nasubsob sa espasol. Oo, ani Gino. Panahon pa raw yun ni Ferdinand VII at siguradong milyones na ang halaga kung ibebenta sa ibang bansa. Muling binuklat ni Gino ang hawak na periodiko. Dad, sabi pa dito ni Hans Bartolome, rare coins din daw pala ang ninakaw sa kanyang bahay at ang suspect niya ay ang dating yaya niyang si Rosa Sales. Kaya lang hindi niya mapatunayan.
Bakit ba atat ang mga pulis sa mga coins na yan? Ano bang kontrobersya sa mga baryang yan? Tanong ni Boging habang binubuklat ang papel na bumabalot sa espasol. Kasi po, noon lang umimik si Joe. Hawak pa nito ang kapirasong espasol na kanina pa niya pinipisil-pisil at pinaglalaroan. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang mga baryang sinasabi mo. Dapat nasa museo ang mga iyan at hindi hinahaplos-haplos ng mga banyagang kolektor. Dapat pinapakita nila iyan sa atin. Ganun ba? Sagot ni Boging habang hinahaplos-haplos naman ang espasol na nasa loob ng kanyang tiyan. Dad, wala kayang connection to? Ani Gino. Umiling-iling si Mr. Rodrigo. Malabo dahil iba ang mga tao. Nakita ko na yang si Rosa Sales at mukhang matino naman. Hindi gaya nitong si Violet Africa. Husto namang nagsawa na sa espasol si Joe. Iniabot niya ang espasol na nagkapirat-pirat na kay Boging. Gusto mo, Bogs? Masarap pa to. Hoy, hirap ni Boging. Pagkatapos mong paglaruan yan, ibibigay mo sa akin. Kahit naman matakaw ako, may dangal pa rin ako, no? Nagkatawanan silang lahat dahil gayang-gaya ni Boging ang dialogue ni Rosa Sales bago nito sinampal si Hans. Pero naputo lang tawanan nang matigilan si Mr. Rodrigo. May naririnig ba kayo? Tanong nito. Nakinig silang lahat. Kada ilang segundo ay may naririnig silang tunog na parang relo. Parang galing sa labas ng kotse. Ano yun? Time bomb? Tanong ni Joe. Naasar pa ito nang magtawanan ng ama niya at si Cabo. Hindi anak, ani Mr. Rodrigo. May nadaanan siguro tayong pako na tumusok sa gulong natin. Ha? Di flat na ang gulong natin. Ani Joe. Oo bakit sa akin ka nakatingin? Ani Boging. Yung pako ang may kasalanan, hindi ako, no? Hindi pa naman tayo flat, anak. Paliwanag ni Mr. Rodrigo pero minabuti niyang magpatuloy sa pagmamaneho hanggang makita sila ng vulcanizing shop. Mula sa mahabang highway papunta sa Quezon ay kumaliwa na sila sa mas maliit na daan patungo sa bayan ng Batong Bughaw. Paliko-liko na ang kalye dito at puro puno ng nyog ang makikita. Ilang kilometro lang at nakakita si Cabo ng isang maliit na talyer sa gilid ng kalye. Titigil tayo, Dad? Tanong ni Joe. Mabuti naman. Ang sakit na ng puwit ko sa kakaupo Pagkaparada ng sasakyan ay isa-isa silang bumaba. Nang lumabas si Boging ay napangiti ang mga mekaniko. Kaya siguro bumigay ang gulong. Bulong-bulungan ng mga ito. Magkakasama sina Mr. Rodrigo, Cabo, Leon at Gino na nakikipag-usap sa matandang may-ari ng talyer. Habang inaasikaso ng anak nito ang gulong ay nakikipagkwentuhan naman ang matanda. Hindi kayo taga rito, ano? Tanong ng matanda. Hindi po, ani Mr. Rodrigo. Naimbitahan kami ni Vedasto Villago. Mahabang tanaw daw ang tawag sa lugar nila. Napatawa pa ang matanda. Si Daste pala ang nag-imbita sa inyo. Dadalo rin ba kayo sa kasal ng anak niyang si Lilian? Kaya lang ay Lili na ito kung tawagin. Tingnan mo nga naman ang kapalaran. Napailing pa ang matanda at nagpunas muli ng luha. Intrigang-intrigang tatlo at pigil hiningang hinihintay nila ang pagpapatuloy ng kwento. Ano ba naman kasi ang nakakaiyak sa kapalaran ni Lili? Napangiti ang matanda. Medyo napahiya sa drama niya. Muli itong nagpunas ng luha at suminghot pa ng kaunti. Pasensya na kayo, anito. Pero kasama ako ni Nadaste nung maghanap kami sa batang yan. Maghanap? Bakit ho? Nawala ho ba si Lili? Hindi na nakapigil si Gino. Inip na siya sa kwento ng matanda. Aba oo, anang matanda. Hindi ba naikwento sa inyo ni Daste? Matagal na nawala si Lili. Siguro'y 12 o 13 anyos pa lang siya nun. Lumalangoy sila nitong si Monalet. Sino po si Monalet? Di ulit nakapagpigil si Gino. Siniko ito ng ama. Tumingin naman ng masama ang matanda. Para bang sinasabing, jasking batang ito, sabat ng sabat. Si Monalet ay anak ng katiwala ni Daste sa lupa. At ang pamilya nito ay katiwala pa ng mga ninuno ni Daste. Nasaan na nga ba ako? Tanong ng matanda. Naglalangoy po sina Lili at Monalet, ani Gino. Tumango ang matanda. Tama, anito. Naglalangoy ang dalawa.
May ilog sa likod ng bahay ni Daste na tumutuloy sa dagat. Dumating na lang si Monalet na nag-iisa. Paggabi na nun, hindi pa raw lumilitaw si Lily. Kanina pa raw siya sumisid sa ilog. Ilang dosenang lalaki kami. Sinuyod namin ang kahabaan ng ilog. Madaling araw na kami umuwi, pero hindi namin nakita si Lily. Ano raw po nangyari? Ani Mr. Rodrigo. Naano daw sa dagat at nasagip ng mga mangingisda. Pero nagkasakit ito, nagka-amnesia, nakalimot. Nagkataon naman na ang mag-asawang nag-alaga kay Lily ay nagtungo sa Amerika at doon na lumaki ang bata at doon na rin bumalik ang alaala. Ngayon lang to umuwi ng Pilipinas at nakakatuwang gusto pa nito sa Batong Bughaw ikasal. Bale, gaano katagal po bago bumalik si Lily dito? Tanong ni Mr. Rodrigo. Saglit na nagkamot ng ulo ang matanda. Abay, matagal na. 12 o 13 pa lang siya nang mawala. 15 anyos na ang nakakalipas. 30 na rin yan eh. Mabuti po't nakilala pa siya ni Mang Daste. Masama na naman ang tingin ng matanda. Maari ba namang hindi makilala yun ni anak niya? Tingnan mo nga yan si Lily. Lagpas 30 na. Huli na sa biyahe, sumabit pa. Dagdag nito na may kahalong pagtawa. Marami pa sanang itatanong si Gino, pero ayos na ang gulong ng kanilang sasakyan. Naikabit na ang reserbang gulong at ang bagong gawa naman ay naisakay na sa likod ng kotse. Malayo pa po ba ang bahay ni Amang Daste? Tanong ni Mr. Rodrigo. Iyon na ang itinawag niya sa hindi pa kilalang matanda dahil alam niyang ganun ang tawagan sa parting iyon ng Katagalugan. Tumayo ang matanda at sinipat ang daanan. Malapit-lapit na rin. Tuloy-tuloy lang kayo at matatanaw na ninyo ang bahay niya sa tuktok ng burol. O sige po, salamat po at tutuloy na kami. Paalam ni Mr. Rodrigo sa matandang kausap. Sir, bulong ni Cabo Leon habang pabalik na sila sa sasakyan. Medyo kinakabahan yata ako ah. Akala ko ba'y bakasyon lang tayo dito? Bakit parang may tinutumbok na naman ang mga tanong niyong mag-ama? Ikaw naman, Cabo, ganting bulong ni Mr. Rodrigo. Masyado kang nervyoso. At saka tumawa pa ito na para bang tinutokso ang kaibigan. Naku sir, nasambit na lang ni Cabo Leon. Kilala ko ang tawa niyong yan. Sabi na nga ba't basta sumama ang 4 na bata tsak na may misteryo tayong sasagupain. That's the sound of your current hype level at the gas pump. But brace yourself for something fuel nominal, because Unleaded 88 is about to take the hype to a whole new level. Unleaded 88 is cheaper, cleaner, and greener than regular unleaded. Plus, it's homegrown, making Unleaded 88 the clear choice at the pump and totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88, brought to you by Iowa Corn. Is your vehicle stopping like it should? Does it squeal or grind when you brake? Don't miss out on summer brake deals at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.